Ang tanong should you buy the iPhone 16? No, kung! Welcome to Pamban TV! Kamusta mga kapambal? Welcome na naman sa aming YouTube channel. Halika, samahan niyo ako sa aming bagong vlog. Medyo magpapaka-techie muna ako kahit hindi naman ako techie. Tapusin ang video ito at alamin ano nga ba ang meron sa gadget na ito. Marahil marami na kayong napanood, nabasa at narinig. Pero ang gagawin natin ngayon ay parang review lang o dapat ka pa bang bumili. At ito ang iPhone 16 Full A Snatch. Launched in September 2024, almost 10 months ago, with colors ultramarine, teal, pink, white, at black. Comes with 128, 256 at 512GB of storage. O mga ka-fambal, physical build muna tayo nitong 6.1 inch na iPhone with front glass, color infused glass back, at aerospace grade aluminum frame ang mga sides. Of course, with latest generation ceramic shield ang front na 50% tougher daw kumpara sa first generation. Built with action button na at ang pinakabagong camera control. At meron din itong IP68 dust and water resistant rating. Ito ay merong 6.1 inch OLED panel, kaya naman ang sounds at quality ng video ay napakaganda. Wow! Yummy! Basta mga ka-fambal, itilayuan. At dito nga dapat bat sa kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway. Nakaka-relax din naman yung lugar. Nakaka-relax din naman yung lugar. Ang sarap. Tapos medyo malamig pa. Ang linaw pa rin ng screen kahit nasa labas ka with 2000 nits max brightness. And up to 1 nit brightness naman pag nasa madilim na lugar. At ito ang isa sa mga gusto ko, ang Dynamic Island, a magical way to interact with your iPhone. Oh, usapang chipset naman tayo. Meron itong A18 chip with 6-core CPU, 4 efficiency core at 2 performance core with 8GB of RAM at 5-core GPU. According kay Apple, ay meron itong upgraded A16 core neural engine, 2 times faster machine learning, second generation 3nm technology, 17% more bandwidth at 30% faster than iPhone 15 o yung kanyang sinundan. Uses 30% less power than A16 Bionic chip at least 6 years ang kanyang software support. So hindi ito magpapahuli pagdating sa competition. Ito ay built for Apple Intelligence din. So ganyang katindi ang kanyang chipset. Kamusta, Sus? Masarap ba maglaro? Masarap po yung laro. Smooth ba siya? Smooth? Opo, masarap po yung laro. Smooth ba? Wala bang lag? Wala yung ito. Galing Ikaw, Dede? At syempre, dahil nga sa tindi ng chipset nito, pagdating naman sa games, hindi rin naman ito magpapahuli. At wala akong nakitang problema o lag. Napaka-smooth maglaro. Ayan, game over agad.
Oh, usapang battery naman tayo. Meron itong 3,561 mAh at ayon nga kay Apple, meron itong video playback up to 22 hours, audio playback up to 80 hours at fast charge capable up to 50% in 30 minutes. Ayon nga sa isang vlog ni Mr. Who's the Boss, ay meron itong 8 hour 19 minutes base sa kanyang ultimate battery test. At abangan nyo rin, gagawa tayo ng sarili nating version ng battery drain test. O eto, camera naman tayo. Ang isa sa matindi pagdating sa iPhone. Ito ay merong advanced dual camera system, 48 megapixel fusion with 1.6 aperture, 12 megapixel ultra wide with 2.2 aperture, at true depth front camera na may 12 megapixel 1.9 aperture. Hinding-hindi ka mapapahiya pagdating sa quality ng camera. Matindi to. Kahit pa low light shot o night shot, hindi ka mapapahiya. Hi, Aki. Say hi. Say hi sa ating mga pambal. Hi. Ang tanong! O mga ka-fambal, bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa channel ko, please help us grow our channel by subscribing, liking, watching, and sharing this video. Sulit ba ang iPhone 16 ngayong 2025? 10 months after it was released. For me, yes. Sulit na sulit pa rin ang iPhone 16. Ang tanong should you buy the iPhone 16? No, kung nagdadoubt ka at nagdadalawang isip ka sa perang lalabas mo. Magkano ang presyo nito ngayon sa Apple Authorized Reseller? Nasa 45 yung kanyang 128 gig, then 50 something ata, 50 plus yung kanyang 256 at nasa 60 plus yung kanyang 512 GB. So, kung medyo tight budget ka, meron namang mga mas lower model na pwede pa naman hanggang ngayon. Pero ang pinag-usapan natin is yung iPhone 16. So, kung doubt ka at nanghihinayang ka sa pera, huwag ka nang bumili. Hindi siya sulit para sa'yo. Yes, kung may pera ka at hindi ka nagdadalawang isip, syempre, pwedeng-pwede. Sulit na sulit ang iPhone 16. Pangatlo, no ulit. No, kung mahihintay mo na yung launch ng bagong iPhone 17. Ilang linggo na lang o 2 buwan na lang. Ilo-launch na yun. Pero syempre, mas mahal lang konti. Pero, afford mo naman. Pero mo naman yan Basta ang mahalaga, pinaghirapan na, hindi nakaw. Okay, isa pa. Pwede ba siyang kunin ng installment? Pwede. Cash, installment, wala namang problema yan. Kaya ma-advise ko sa iyo, kung installment niyo siya kukunin, go for yung Pro model natin. Yung iPhone 16 Pro or yung 16 Pro Max. At least, mas higher specs kasi yun. So, syempre, mas mataas. Kasi kung kukunin mo ito through installment ng 1, 2 or 3 years, syempre, may lalabas na mga bagong model noon. At least, yung Pro Max, syempre, mas mataas yung features niya, mas mataas siya, kasi nga, Pro model. At least, mga ilang taon pa, pwede, sulit naman. Kung i-installment mo naman to ng no choice ka, installment mo to, wala na naman problema doon. Nasa sa'yo naman yun. Yun. Basta all in all, iPhone 16, sulit na sulit. Ngayong 2025.
Hey guys, please like and subscribe. Subscribe!